Magandang hapon, maupo po tayong lahat. Nako, mainit na yata sa inyo. Doktora, naiinitan na kayo. Baka gusto nyong umusog ng konti. Okay lang ba kayo? Yan. Magandang hapon po, Father Memeng. Siyempre, yung you lead people, alam nyo naman kasi naka-uniform kayo, led by Patrick. Lahat pong mga representatives of the many different groups in Bulacan who supported us during the campaign. Magandang hapon sa inyo. Masayang-masaya ako na natuloy na tayo. Alam niyo po, ano to? Siguro 6 months in the making yata ito. Maraming kasalanan ko po kasi siguro backtrack ng konti. Unang nagbisita sa akin from Bulacan yung Rob Redox. Binisita ko ng Rob Redox. Napakasaya. Kung gaano sila kasayahin nung kampanya, ganun din sila nung pumunta sa opisina. Nasundan po yun ng mga taga-Bulacan-Bulacan. Ayun, sina Patrick, yung mga grupo. Pero nagkakwentuhan kami. Huwag sana kayo magagalit. Pero nagkakwentuhan kami. Parang lumabas na hindi ko masyadong kilala yung Bulacan-Bulacan. Siyempre, ilang beses na din akong pumunta-punta sa Bulacan for many reasons. Pero hindi sa akin masyadong pamilyar yung bayan ninyo. So, ako po yung nag-suggest sa kanila na bakit hindi nyo ako ipasyal sa inyo. Kasi syempre, pinagyayabang nila yung Bulacan-Bulacan na very historical, pero parang wala akong alam. Sabi ko, ipasyal nyo ako. Nag-schedule kami. Siguro 3 times kami nag-schedule. Pero parating may nangyayaring urgent na kailangan siyang i-postpone. So, ngayong December na tuloy na tayo. After so many postponements. And hindi lang ako masaya na nakapunta ako sa mga historical sites. Pero hindi ko din inaasahan na mayroong program. Akala ko papasya lang ako. So malaking bonus ito sa akin na nagkaroon ako ng pagkakataon magpasalamat sa inyo for all the hard work that you did during the campaign. Tapos siguro, pagkakataon din ito para, sinabi ko na pa sa mga nagbisita sa akin, sa Robredoc, sa mga taga-Bulacan-Bulacan, kung ano yung direksyon after the campaign. Alam ko na marami yung nagluksa dahil sa resulta ng eleksyon. Naiintindihan ko yon. Pero marami sa akin nagtatanong, umiyak ka ba? Ako aaminin ko sa inyo, hindi. Kasi hindi ko siya, alam nyo, even before the election day itself, tingin ko nanalo na tayo. Siguro, yung resulta ng eleksyon did not turn out the way we wanted it to. Pero, yung nangyari during the campaign was more than what we ever hoped for. Naalala ko po nung naging impending na yung reality na tatakbo ako. Kasi talagang hindi po dapat ako tatakbo. Ang pinaghahandaan ko pa po isang local run. Pero nung hindi ko na babalikan pa yung history. Pero nung naging impending yung pagdesisyon na kailangan kong tumakbo, ano po ito week of filing na ito. Kinausap ko yung mga anak ko at yung mga anak ko nag-iyakan kasi ayaw na talaga nila akong tumakbo. Naalala ko yung sinabi ko sa kanila na naiintindihan ko na all the odds are stacked against us. Magiging sobrang lungkot ng kampanyang ito kasi kakaunti lang tayo. Mababa yung numbers natin. Pero ang sabi ko sa kanila, itawid lang natin ito. Kasi this is something that I have to do. Pero parang katatapos lang nung sentence na yon, nag-announce ako, baliktad yung nangyari. Kasi from the day of the announcement, parang yung call to action, ang dami kaagad sumagot. At yung mga sumagot, hindi naghintay sa amin. Nagkanya-kanya. And tingin ko, yun yung beauty nung kampanya. Kasi, what transpired during the campaign, nagpapakita na, di ba pag may election kasi, lalo pa pag presidential, parang yung center of gravity talaga, yung presidential candidate. Di ba? Parang siya yung pinakabida. Pero yung sa atin, actually, baliktad. Yung bida, yung tao. Ito yung kampanya na marami na din akong kampanyang pinagdaanan kasi yung
asawa ko 6 na taong kumandidato, ay 6 na election kumandidato sa akin pangatlo yon. So, siyam na election. Pero that was the first elections na tao talaga yung gumalaw. Na hindi naghihintay sa headquarters, hindi naghihintay kung anong gagawin. Wala tayo nung kapera-pera, pero dumating na lang yung grasya. Yun yung pag-announce ko. Dati kasi yung mga kampanya, pinaghahandaan yon, di ba? So, pag gumawa ka ng announcement, meron ka ng campaign paraphernalia, meron ka ng headquarters, meron ka na lahat. Yung sa akin, zero. Kasi nag-decide ako tonight, kinabukasan nag-announce ako. Pero dumating lahat. At dumating lahat dahil yung tao, naramdaman niya, nalaban niya yon. Hindi siya gumagalaw dahil gusto niya akong tulungan. Di ba? Natanong niyo ba yung sarili niyo? Ewan ko sa inyo kung sino yung first time na na-involve sa kampanya. Sino ba yung first time na-involve sa kampanya? Marami, di ba? Marami. Naalala ko pa yung kwento ng Rob Redox na marami sa kanila, doktor na yan, ha? At medyo same generation ko na. Marami sa kanila first time bumoto. So, sa akin lang, hindi niyo ba natanong kung bakit ganun kasi-gasig? Hindi naman nyo, siguro akala nyo lang kasi gusto nyo ko. I think it's part of that. Pero tingin ko yung sigasig ng galing sa pakiramdam na laban nyo to eh. Personal ito sa amin kasi laban namin ito. And yung pakiramdam na yun yung ugat ng sinasabi kong dun palang panalo na tayo. Kasi bihira yung maramdaman. Di ba pag may mga problema sa bayan, laging tinutulig sa yung pamahalaan. And to a certain extent, deserve naman ng pamahalaan. Diba? Pero, nung kampanya kasi, hindi na lang yun eh. Hindi na lang, tutulungan kita pero padalahan mo ko ng tarpaulin. Tutulungan kita pero, di ba? Yun talagang hindi na naghihintay. Gagawin na yung dapat gawin without waiting for anyone. At ano yun? Magmayaman, magmahirap, mag-estudyante, mag-senior citizen, kung anong kayang gawin, magmula sa pagpinta ng pink sa mga bakod nila, pagsabit ng parol, ng pink parol, yung ating Pink Wednesdays, yung palugaw, yung iba, mahiyain pero natutong mag-house to house. Parang dahil naramdaman natin na laban natin yon, kahit yung mga beyond our comfort zones, ginawa natin kasi laban natin yon. Di ba? So, sa akin, sana ganun lagi. Sana ganun lagi. Sana may election man o wala. Sa bawat laban na dinadaanan natin, kasi hindi lang naman election yung laban eh. Araw-araw merong laban. Sana sa bawat laban na nadadaanan natin, ganun yung pakiramdam. Di ba? Parang yung traditional kasi napapalaban siya. Tutulungan ko o bahala ka na sa buhay ko. Pero ito, may laban ko din ito. So, yun yung dahilan kung bakit tinuloy natin yung angat buhay. Yung angat buhay, sinimula namin ito 2016. Pagkaupo ko pa lang, actually hindi pa ako umuupo. Nagsabi na ako sa staff na mukhang papahirapan ako. Ewan ko kung narinig nyo na to. Naikwento ko na to once. Pero pagkapanalo namin ni Presidente, siyempre panalo na kami, proclaimed na kami, nagsubok akong mag-offer ng helping hand. Tingin ko nararapat lang naman. Nagsubok ako many times. I was trying to get an appointment with the President. Sasabihin ko sa kanya na maaasahan mo ko, tutulungan kita, etc. for the country. Pero never akong binigyan ng appointment. Yun yung number 1 indication. So number 2, yung inauguration, dahil di ba ang inauguration, sabay naman yung presidente sa vice president. Nung una, dapat sabay kami. Tapos paunti yung pwede kong dalhin bisita hanggang siguro 1 linggo bago ng inauguration, sinabihan na ako na ayaw kang kasama. So, nun pa lang, pwede naman ako magmukmuk o pwede naman ako magmura. Hindi naman ako father nagmumura. Pero pwede ko naman yung gawin dahil sa galit,
pwede kong sabihin sa lahat na inaapi ako. Pero ano naman mapapala ko? So, sinabihan ko yung staff na magplano na tayo. Kasi, pag hindi ako kinonsider na kasama sa pamahalaan, sasayangin natin yung 6 years natin doing just ceremonial work. So, gawa na tayo ng something na i-reinvent yung office of the Vice President na from a mere ceremonial office to an advocacy heavy office. Kasi kung hindi ko yung ginawa, naubos ko yung 6 years, nagka-cut lang ako ng ribbon, saka nag-entertain ng mga ambassador. Diba? Sayang naman ang budget. Kahit kakaunti yung budget, sayang pa din. So, ginawa na namin yung Angat Buhay. Ang pinaka-problema namin sa Angat Buhay, walang pondo. Pag walang pondo, alam nga naman magmukmukha lang sa isang tabi kasi sasabihin natin, dami kong gustong gawin pero wala kaming pondo, hindi ko na lang gagawin. Mali, di ba? Kung may gusto kang gawin, hanapan mo ng paraan. Parati nating sinasabi na pag gusto, laging may paraan. So, doon namin na-conceptualize yung Angat Buhay. Sinabi mo kanina ni Cyrus na tulay. Di ba? Yun yung pinaka-konsepto ng Angat Buhay na dahil wala kaming pera, itutuloy na lang namin yung mga gustong tumulong sa mga nangangailangan ng tulong. Di ba? Parang ahente. Pero, ang reality, wala naman maniniwala sa amin na gustong tumulong pag hindi kami deserving na pagkatiwalaan. So, doon namin siniguro na paghuhusayan namin to. Pagkaupo ko pa lang, ang aming target, mag-ISO tayo. Mahirap yon. Kasi, walang kahit anong manual sa mga proseso sa Office of the Vice President. Nag-umpisa kami sa negative, hindi lang sa zero, pero nag-umpisa kami sa negative, pero tsinagaan namin. Dahil meron kaming inaambisyon na mag-ISO kami. Bakit ano ba yung ISO? Na pag nakuha namin yung certification, nakikita ng mga gustong tumulong, seryoso to sa trabaho. 'Di ba? Seryoso, kasi hindi yun madaling kunin. Yun yung number 1. Yung number 2, nung nakuha na namin ng ISO, inambisyon na namin, dapat lagi tayong top sa COA. Kasi yung COA, mahalaga yun eh. Kasi yun yung pagpapakita na katiwa-tiwala yung opisina. Mahirap din yung gawin. In fact, hindi namin siya nakuha in the first 2 years. Dahil ang dami naming inaasikaso from the past na sinasaayos ng mga records. So, nakuha namin siyang 2018 hanggang natapos ako, pinakamataas ang Office of the Vice President sa COA. Pero, nagmamayabang ako dito ng konti. Pero, tingin ko kasi mahalaga siya sa kwento. Kasi, mahalaga siya sa kwento kasi yung tiwala, hindi mo naman yun dinideserve. Kailangan ini-earn mo yon. So, kailangan pagtrabahuhan mo. So, yung sa akin, parang iba yung interpretation mo. Ano to kaperahan, hindi pagjojowa. Pero anyway, yun na yung naging kwento. Maraming nagawa, siguro ang iba sa mga ginawa namin, nabalitaan nyo naman. Nung COVID, maraming nakapansin sa amin. Nung una, hindi naman kami napapansin. Pero nung COVID, maraming nakapansin sa amin kasi at a time na mahirap lahat, kami meron. Halimbawa, nung nagkakaubusan ng N95, kami meron. Nagkakaubusan ng PPEs, kami meron. Bakit? Paano namin yun nakaya? Kasi praktisado na kami. Nung nag-uumpisa pa lang yung COVID sa China, nag-imbak na kami. Nag-imbak na kami kasi alam na namin na posibleng makapasok yun dito. Mula pa dito yung COVID, laging nag-i-invite na kami ng mga experts na sinasanay na kami kung anong pwedeng i-expect. Tapos kung naalala nyo, nagtaal eruption, maraming N95, nag-imbak na kami noon. Tapos nung PPE sets, meron kaming na-imbak ng konti pero hindi namin akalain na buong Pilipinas pala yung aasa sa amin. Naghanap kami ng mga magpo-produce locally. Kasi buong mundo nag-aagawan. 'Di ba? In fact, dito sa Bulacan, merong 4 na communities na nagtahi. So, nung kasagsagan ng COVID, lagi ako nandito. Kasi binisita namin several times yung mga mananahi ng PPE sets. So, maraming mga communities na nagkaroon ng hanap buhay because of that.
Pero anyway, fast forward na tayo. Okay na ang angat buhay, tapos na yung OVP, nag-eleksyon na, iba yung resultang lumabas sa inaasahan natin. Pero ako, nung nagbibilangan, I think mga 9:30 in the evening, yung mga kasama ko, kasi yung mga ibang staff namin, after bumoto sa kanya-kanyang mga lugar, lumipad papuntang Naga para samahan ako. So lahat, may mga umiiyak, may mga lasing na, may mga nagmumura sa tabi, pero ako, nagpaplano na ako kung anong gagawin. Moving forward. Dahil ang pinaka-worry ko noon, ayokong ma-disappoint yung tao na yung lahat na pagod nila matatapos lang sa wala. Kaya kung naalala ninyo, 4 days after the elections, in-announce na natin dun sa pasasalamat rally. Hindi ko alam kung meron sa inyo nakapunta. Pero pa siya, mga lakotsero talaga kayo, ang layo nun, sa Ateneo. So, yung nakapunta sa pasasalamat rally, in-announce natin noon na we will be launching Angat Buhay the day after I end my term. I was ending my term June 30, so we were launching Angat Buhay July 1. Pero, nung ina-announce ko yon, I just wanted to give everyone a sense of hope na meron silang maaasahan at nakita ko, nasayang naman ako na yung partnerships that we've built, pwede pa naman siyang gawin kahit hindi na ako VP. Pero ang sense ko noon, lahat na volunteer groups aayain to be Angat Buhay chapters. Yun yung unang plano. Pero nung when we were planning for Angat Buhay as an NGO already, naisip namin, parang kontra yata ito sa buod ng empowerment na ini-imagine natin. Kasi pag chapters lang, maghihintay sa central kung anong gagawin. So doon nagbago. Instead of converting the groups into Angat Buhay chapters, we encouraged everyone to convert the groups into civil society organizations, independent from Angat Buhay, and just partner with us. Bakit importante yon? Importante yon kasi bawat lugar, iba-iba naman yung needs ng community. Tapos gusto natin na parang may independence yung bawat grupong magplano kung anong gusto niya mga proyekto. Pero at the same time, aayain to partner with us in some of our programs. Kung tingin nyo, yung mga programang ginagawa ng Angat Buhay NGO, parang swak siya sa mga pangangailangan ng community. Ang pangalan pala ng NGO, Angat Pinas. Alam niyo kung bakit Angat Pinas? Meron palang Angat Buhay NGO na natutulog na from long ago na hindi pa sa atin mabigay yung pangalan na Angat Buhay. So, ang pangalan ng NGO, Angat Pinas, pero the name of the program is still Angat Buhay. So baka malito kayo. Pareho lang po ang Angat Pinas sa Angat Buhay. Hindi lang tayo mabigyan ng DTI ng pagpayag na gamitin yung Angat Buhay. Pero anyway, ano mga ginagawa ng Angat Buhay ngayon? Marami. Hindi ko masasabi lahat, pero just to give you some examples. Some of the programs na sinimulan natin nung VP pa ako, pinagpatuloy. Halimbawa, nung kasagsagan ng COVID, nagkaroon tayo ng mga community learning hubs. Dito sa Bulacan meron. Nagtatag tayo ng community learning hubs, pero ang pinaka-buod noon na dahil sarado yung mga eskwelahan, yung mga bata na nangangailangan ng tulong sa kanilang mga modules, merong mapupuntahan sa community nila na merong trained tutors, merong gadgets, merong mga materials. So we were able to build 136 community learning hubs all over the country. Pinakamalayo, Zamboanga, existing pa until now. Sa Kasultan Kudarat, existing pa until now. Marami tayo sa Southern Luzon, marami tayo sa Visayas and Mindanao. Pero nung nagbukas na yung mga paaralan, lumabas din yung, ewan ko kung may teachers dito. May teachers ba dito? Wala. Ay, may pasok pala ngayon. May pasok pala ngayon. So, nung nagbukas yung nagbukas na yung mga paaralan, lumabas din yung results ng World Bank Report. Ang World Bank Report nagsasabi na pinakakulela tayo as far as education is concerned. 90% ang learning poverty sa Pilipinas. Parang affirmation lang siya nung earlier reports ng PISA
Lumabas ang 2018 report, lumabas ang 2022 report. Pareho, kulela tayo sa reading, math, and science. So, ang ginawa natin, dahil bukas na yung mga paaralan, yung mga existing na community learning hubs, unti-unti, kino-convert natin ito into Angat Basa and Angat Bilang centers. So, meron tayong mga Angat Basa centers. Mas marami yung Angat Basa centers natin than Angat Bilang centers. Pero ano nangyayari sa Angat Basa sa Angat Bilang? Ang UP College of Education, partner natin dito, sila yung gumawa ng modules. Sila din yung nagte-train ng ating tutors. Merong modules na 6 months gagawin. Merong pre-test, merong midterm assessment, saka merong post-test. Napaka-effective nito in the sense na nagsa-start tayo at a baseline of about 30 to 40%. Mga grade 1 students ito. 30 to 40%. After 3 months to 6 months, nagiging 80 to 90% siya. So, ang laking bagay, pero naging problema natin, nung nakikita na yung effectivity ng programa, ang DepEd na mismo ang nagka-interest. So, ang ginagawa ng DepEd, yung mga slow learners nila, pinapadala na sa atin. Okay yun. Yun yung pinaka-ideal. Pero ang problema, dahil volunteers lang tayo, at marami sa mga volunteers natin, tapos na kasi yung COVID, may trabaho na, kailangan ng face-to-face classes, so kulang na tayo ng volunteers, volunteer tutors. Ang ginagawa natin ngayon, nagkakaroon na tayo ng Memorandum of Agreement, mga MOA, with universities and colleges na meron Department of Education. So, ang MOA natin, na yung mga education students nila, pwede na mag-intern sa ating mga, sa ating mga Angat Basa, Angat Basa and Angat Bilang centers. Tapos yung oras na ginugugol nila doon can be credited to their required number of hours. So ngayon, hindi na natin problema yung tutors. It is still the UP College of Education who trains them kasi dapat pare-pareho. Meron tayong mga na-find out. Sabi ko kanina, from 30 to 40%, nagiging 80 to 90%. Anong nangyayari dun sa 10% na hindi pa pumasa, uulit sa programa? Hanggang, hindi natin sila susupuan hanggang hindi pa sila nakakabasa ng maayos. Pero sa mga assessments natin, merong mga schools na hindi naaabot yung 80 to 90%. In fact, may mga schools na 50% lang, 60% lang, despite the fact na exactly the same modules, exactly the same training for tutors, and when we delve deeper, mga stunted yung mga bata. So, dun sa mga schools na yon, meron na tayong bagong programang in-integrate natin yung nutrition program. Ang pangalan ng programa, Bayan Ko, Teacher Ko program. Bakit Bayan Ko, Teacher Ko? Lagi natin naririnig, it takes a village to raise a child. Gusto nating maramdaman ng community na it is as much our obligation to educate our children as it is the obligation of the schools. So it is a community parang collaboration. In fact, merong sinimulan sa Ateneo, Denaga, sa amin, na pati yung psychology department nila kasali na. Yung psychology department naman nila, tinetrain yung mga magulang ng mga bata. Para pagdating sa paaralan, handa yung magulang na i-continue yung pagturo sa mga bata. So maganda siyang, sobrang ganda niya na programa. Ang aim natin ngayon, in the areas where we have community learning hubs, walang bata na mag-grade 3 na hindi nakakabasa. Dahil, ang datos sa atin, sobrang baba may mga high school nga na hindi pa nagbabasa. So, yung mga grupo na interesado to start community learning hubs, we will help you set up, we'll help you train tutors, we will help you enter into MOAs with the different schools dahil meron na tayong nakaset na programa for that.